Good morning guys. So andito tayo ngayon sa ating layer building number 1 dahil nakita ko sa record ng harvest ngayon na medyo bumaba na naman yung production. So binalikan natin ito, tinignan natin yung physical appearance ng mga manok at saka yung behavior nila, no. Sabi ng supervisor natin dito, wala naman daw problema, walang sipon. Hindi naman nangihina, wala namang bulate sa ilalim or sa mga ipot. Yung problema lang is nag-drop ng 1 tray yung harvest ngayon. So isa sa nakikita ko ay maybe nagka-problema ito dahil nag-change tayo ng tao dito kasi biglang absent yung in charge dito. So isa yun sa tinitingnan natin. And then isa din sa tinitingnan natin is yung weather condition ngayon guys. So katulad ngayon, medyo madilim na naman at medyo uulan na naman. Tapos sa umaga ay sobrang init. Yung pa bago-bagong weather ay unang-una yan na nakaka-apekto sa ating mga alaga. Nag-ask ako for assistance sa ating veterinary consultant. Sabi niya ay pupunta siya dito and then magkakandak siya ng necropsy. So ito ay parang autopsy, no, para malaman natin yung cause of death ng ating mga alaga, at the same time kung bakit bumababa ang production. Tayin pa natin yung advice ng veterinarian para makabigay tayo ng proper medication sa ating mga alaga. So hindi natin pwedeng lapitan dahil masyado sensitive yung ating mga manok. So hindi ako yung taong nandito palagi sa building 1, layer building 1, kaya hindi to sanay sa akin. Yung tubig nila guys ay naka plain water at i-maintain lang muna natin na plain water para kung ano man ang sabihin ng ating consultant ay automatically mabigyan natin immediate na tamang medication or supplementation. Kung mapapansin nyo guys ay maganda naman kumain, so mataas naman ang appetite ng ating mga alaga, pero bakit hindi nakukuha yung production rate na gusto natin, no? So tinitingnan natin kung ano pa yung dapat natin gawin, ano pa yung dapat nating ilagay para tumaas na naman yung production. Kasi ngayon guys ay sobrang taas ng demand ng itlog, kaya kailangan natin ng daming stocks ng itlog ngayon sa ating egg room. So sana ay tumaas pa yung production natin dito. May napansin ako yung feeder nila ay medyo naubusan ng pagkain, and then i-advise natin sa naka-assign na poultry boy dito na medyo i-increase yung pagkain nila dito para medyo tumaas yung production. So bilang isang poultry farmer guys ay dapat ready kayo sa mga pabago-bagong production ng ating mga alaga, kasi hindi talaga everyday perfect yung production. Hindi everyday na nakukuha natin yung gusto nating production sa ating mga manok. So may mga instances guys na mabilis lang nagpipik and then nag-drop agad yung production, and then may mga instances na hindi nag-maintain ng matagal yung mataas na production. So dapat ready tayo sa mga ganyan, and then dapat ay alam natin kung ano yung gagawin natin sa mga oras or sa mga panahon na medyo mababa ang production. So ito palang batch na ito guys ay isa lang ito hanggang dito sa second layer building. So isang batch lang ito, sila nasa 2,500 heads yata to. Dapat nasa yung production, more than 100 trays. So ngayon 99 trays na lang yung binibigay nilang production, kaya i-advise ko na i-increase muna yung feed intake, tapos dapat medyo okayin yung feeds para mag-stimulate ng pagkain yung ating mga alaga. Bago pa lang ito deworm, tsaka bagong revaccinate, at tsaka din ito antibiotics nung 2 weeks ago.
So hindi natin alam kung ano yung cost ng pagbaba. So guys, ito pala yung ating gagamitin para sa ating mga CCU. So ito guys yung gagamitin nating starter from Sangen. So starter, extraordinary performance. Nasa 1,720 yung bigay sa atin. Crumble, 50 kilograms yung preparation. I-ano natin to, i-mix natin to sa Integra 2000. Yan. Which is, ano to, nasa 2,000 plus. Pero may less ako, so parang nasa 1.8 na lang. So mahal pa rin. Mas makakamura pa rin tayo dito. Titingnan natin kung ano yung magiging output ng feeds nito, no? Yung stock natin dito ay 4 na lang. So sakto yan sa pag-mixing. So after that ay didiretso natin to. Kumbaga trial pa din natin yung paggamit ng Sangen feeds. So i-update ko kayo guys kung ano yung magiging result. So guys, ito yung mga binili nating mga supplements ngayon, no? Yung unang-una ang multivitamins plus amino acid. Ito ay isang performance enhancer at kailangan natin itong ibigay sa mga layers ng nasa 100 ml per 200 liters of drinking waters for 3 to 4 days. Indicated ito sa mga low ng vitamins and amino acid sa poultry at para din to sa maintenance ng growth and fertility, lalo na sa mga physiological and physical stress or threat of diseases. So yung mga pabago-bago ng kondisyon ng panahon, very important ito. And then para din ito ma-maintain ang kalusugan, especially yung fertility rate ng ating mga alaga. So yung presyo yata nito, no, ay nasa 700 plus. Check natin yan ulit. Another supplement na binili natin guys ay ang Egg 1000 from Bottle Cap. So ito ay 1 kilogram. Yung content nito ay meron siyang zinc, vitamin E, vitamin B16, B1, B12, selenium at folic acid. So ito ay nagpapa-increase ng fertility at saka growth ng ating mga alaga. At the same time ay nagpapa-increase din ng egg production. So yung presyo nga nito ay nasa 670 per 1 kilo. So yung paglagay natin sa ating mga inuming tubig ay 1 teaspoon or 5 grams of Egg 1000 into 1 gallon of water. Administer for 5 to 7 days. So ito ay available guys sa Agrivet store, especially sa Pacifica. Doon ko yata ito nabili. So try natin kung ano yung mas effective, dahil yung isa palagi na yun natin ginagamit pero hindi pa ganun ka convincing yung resulta. So try natin ito dahil ito ay bago sa atin. At ang alam ko, marami din gumagamit ng Egg 1000.